Ahente Shadow, ang huling misyon ng organisasyon para sa iyo. Ninakaw ang bihirang kayamanan mula sa kahan ng Sugru. Bihirang kayamanan, ang puso ng karagatan. Walang puwang para sa pagkabigo. Tagumpay lamang. Ako, Ling Jiangshui, na may alias na Shadow, ay naglingkod sa organisasyon ng mga ahente sa loob ng 10 taon. Ngayon, kung matagumpay kong manakaw ang bihirang kayamanan mula sa kahan ng Sugroup, ang bihirang kayamanan, ang puso ng karagatan, makakapagretiro ako ng maayos, wala ng pamumuhay na delikado. Na-activate ang biometrikong pagpapatunay. Kailangan ng iris at marka ng daliri. Biometrikong pagpapatunay. Madali lang. Handa ako. Sa loob ng 1 dekada, napanatili ko isang walang kapintasang talaan. Ang huling misyon ko. Hindi ba ito masyadong madali? Nakuha ko na. Ang tagapagmana ng Sugroup, mga marka ng daliri at iris. Anong nangyayari? Mali ang impormasyon. Umalis! Hindi ngayon ang oras para mag-usap. Muntik na akong mapatay ng basurang iyan. Na-upgrade na ang vault ng Sugroup. Kahit ang organisasyon ay hindi ito mabuksan. Ang na-upgrade na defense system, Kahit na ang Heart of the Ocean ay isang napakahalagang kayamanan, ang Sugroup ay makapangyarihan, at ito ay nasa global rich list. Para sa isang piraso ng alahas, na gumawa ng ganitong ingay, hindi ba yan kakaiba? ang Heart of the Ocean ay pamana ng pamilya Su. Tanging ang kasalukuyang tagapagmana ang makapagbubukas ng vault. Pero hindi yan ang punto. Ang mahalaga ay, ang susi sa pinakalihim ng organisasyon ay nakatago sa loob ng Heart of the Ocean. Kaya naman, kailangan nating kumilos. Kailangan nating gumamit ng mga espesyal na hakbang. Ipapakita ko sa iyo ang pinakasukdulang lihim na sandata ng organisasyon. Su Zihao. Anong ginagawa niya rito? Kung ikukumpara sa isang bakal na safe, ang isip ng tao ay mahina. Kailangan mong pasukin ang tagapagmana ng Sugroup, ang kamalayan ni Su Zihao. Ipagawa sa kanya na ibigay sa iyo ang Heart of the Ocean. Matapos maging tagapagmana si Su Zihao, ibinigay niya ang Heart of the Ocean sa kanyang kasintahang si Bai Ruyan. Ang iyong gawain ay palitan si Bai Ruyan sa consciousness space, luminang kay Su Zihao, at ipagawa sa kanya na ibigay sa iyo ang Heart of the Ocean. Lumabas ka sa pintong iyon. Yan ang space ng kamalayan ni Su Zihao. Huwag mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan kahit anong mangyari. Kapag nalaman nilang isa kang manghihimasok, babagsak ang space. Kung mangyari iyon, maipit ka rito ng tuluyan. Ang katawan mo sa totoong mundo, mamamatay din ang utak. Inihanda ang space para sa noong unang nagkita sina Su Zihao at Bai Ruyan. Sa puntong ito, si Su Zihao hindi pa tagapagmana ng Su Corporation. Siya lang ang independent na pinuno ng Renshin Private Hospital, hiwalay sa kanyang pamilya. Anong klaseng basurang misyon ito? Sobra ng haba. Hindi ko ito tatanggapin. Huli na para dyan. Isa akong top agent, Diyos ko, at gusto mo akong pumunta. Maglaro ng laro ng pag-ibig sa isang tao? Teka lang. Kailangan mong lumabas muna. Sige, tumigil ka sa pag-aaksaya ng oras. Swertehin ka sana. Iyan si Bai Ruyan. Bakit ang tagal mo sa takeout? Gusto mo kaming magutom. Pasensya na.
papunta na ako. Hindi mo kayang gawin ang simpleng gawain at gusto mo ng permanenteng trabaho. Magkano ang delivery? Babayaran kita. Hindi na kailangan. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Dadaan ako. Ang estasyon ng NARS ay nasa unahan. Ibaba mo ako. Hindi maganda kung makita tayo. Bayro yan. Dahil papalitan kita, hindi mo na kailangang umiral. Huwag kang mag-alala. Magaling talaga ako dito. Sisiguraduhin kong mabilis. Matatapos ito bago mo pa maramdaman ang sakit. Umiikot ang ulo ko. Nasaan ako? Masyado kang mahina. Inabot ka ng matagal bago magising. Huwag gumalaw. Kung matatakot mo ako, baka madulas ang kamay ko. At ang magandang mukha mo, masisira. Sino? Sino ka? Anong gusto mo? Ako. Ako ay ikaw. Paano ka? Kamukhang kamukha ko. Iisa lang dapat ang Bayruyan sa mundong ito. Dahil ako si Bayruyan, kailangan mong mawala. Bayruyan, 25 taong gulang. Taga Taiwan, kasalukuyang nasa Su Corporation bilang isang intern na nurse. Si Nanay Jianglan ay nakatira sa Taiwan. Ang tatay na si Bailang ay nasa lungsod na ito. Walang trabaho si Bailang. Malaki ang utang niya sa sugal. Ang pamilya mo ay nakatira sa, huwag saktan ang pamilya ko. Bakit ko sila sasaktan? Pamilya ko rin sila. Ano bang mali ang ginawa ko? Ang pagkakaroon mo ay ang pagkakamali. Tita, Kumusta? Sihaw. Siya ang kuya mo. Simula ngayon, magkasundo kayong dalawang magkapatid. Pinasakit kita noon. Babawi ako sa iyo simula ngayon. Ang nanay ko ay may isa lang na anak na lalaki. Saan nanggaling ang kapatid na ito? Nakaraan na iyon. Patawarin ako ng nanay mo. Sabihin mo iyan sa libingan ng nanay ko. Manahimik ka. Wala kang karapatang mangaral sa akin. Usapin ng nakakatanda. Hindi mo iyan alalahanin. Tandaan mo ito. Kapatid mo siya. Bago siya dito. Ang mga dating miyembro sa grupo, tiyak na pahihirapan siya. Sa grupo, kailangan mo siyang tulungan ng marami. Dahil sinusuportahan mo siya, sino ang mangunguna na mang-api sa kanya? Ang aking resignation ay nasa mesa mo bukas. Simula ngayon, ang iyong subgroup ay wala nang kinalaman sa akin. Ikaw. Ibigay mo iyan sa iyong mahal na anak sa labas. Ikaw. Ang Renshin Hospital ay itinatag ng nanay ko. Aalagaan ko iyan ng mabuti, mangyaring huwag makialam. Ikaw. Tatay, huwag kang magalit. Maaga namatay ang nanay ko. Sa wakas, nakilala kita bilang aking ama. Hindi pwedeng may mangyari sa iyo. Kusang isinuko ng batang ito ang kanyang posisyon. Nakatipid sa akin ng maraming problema. Ang Su Group ay magiging akin, kay Suzimo, maaga o huli. Ito ang utang sa akin ng iyong pamilya, Su. Ang liit ng mundo, nagkita na naman tayo. Mr. Su, pakihintay sa infusion area. Pupunta ako pagkatapos kong ihanda ang gamot. Nanigas ang mukha ko sa kakangiti. Ang pag-arte kong mabait na babae, kailan ba matatapos? Nababaliw na ako.
Ngayon, tingnan natin kung paano ka mananatili sa ospital. Kaya kong pumatay ng tao walang problema. Pero ang mag-injection, ito, natatakot ako sa karayom. Pasensya na, nawala ko ang ugat. Walang problema. Ay nako, hindi ko na kaya. Nasbay. Narsbay, anong problema, Narsbay? Nasbay. Lahat umatras. Panatilihing umaagos ang hangin. Hindi ito gumagana. Kailangan naming mag-CPR. Ang pagmamahal ay bumaba sa 1%. Sa ganitong bilis, mabibigo ang misyon. Kailangan mong humanap ng paraan upang itaas ang kanyang pagmamahal. Kung hindi, paano mo siya mapapakuha ng Heart of the Ocean at mag-propose sa iyo? Bayro yan, bakit hindi ka nalang gumawa ng iba? Kailangan mo talagang maging nurse. Hindi mo ba alam na natatakot ako sa mga karayom? Si Pope. May bumagsak. Anong nangyayari? May iba na naman ang nahimatay? Nakakahawa ba ang paghimatay? Anong nangyayari? Bakit siya mukhang nakakatakot? Si Byro yan ay nagbigay ng maling gamot. Nagdulot ng aksidente sa medisina. Tapos na siya. Anti-inflammatory at gamot sa presyon ng dugo. Hindi mo ba sila ma-distinguish? Byro yan. Anong klaseng nurse ka? Hindi mo man lang makuha ang tamang bote. Alam mo ba kung gaano kaseryoso ang pasyente? Nasa shock na sila. Buti na lang sa ospital nangyari. Kung sa labas, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Eksakto. Paano kung naatake sila habang nagmamaneho? Maraming buhay ang nakataya. Kaya mo bang panagutan iyon? Unong nurse, talagang hindi ako kumuha ng maling gamot. Ang mga label sa mga bote tumutugma ng eksakto sa mga reseta. Ako, Kung nagkamali ka, aminin mo. Nakita na ng lahat ang footage ng surveillance. Ikaw ang naghanda ng gamot. Walang ibang pumasok. inedit ang video. Malamang iyong tiyahin at pamangkin. Ang gumawa ng pandaraya, pero walang ebidensya. Nagiging komplikado ito. Byro yan. Pinili mo ang iyong medical na degree, hindi ba? Ha? Tinurukan mo ang pasyente ng 18 beses. At lahat ay hindi tumama. Sa antas ng iyong kakayahan. Hindi nakakagulat na napagpalit mo ang mga gamot. Byro yan. Bibigyan kita ng 2 pagpilian. Mag-resign ka ng kusa. At hindi na namin ito ipagpapatuloy. O i-report namin ito sa administrasyon ng ospital. At bawiin ang iyong lisensya sa pag-aalaga. Nasa iyo ang desisyon. Tapos na bago pa man nagsimula. Ang dapat umalis ay hindi si Byro yan, kundi kayong dalawa. Ayon sa Artikulo 236 ng Batas Kriminal, sa pamamagitan ng karahasan o iba pang paraan, pampublikong pagpapahiya sa iba o paggawa ng mga hindi totoo upang siraan ang iba, ay dapat sentensyahan ng pagkabilanggo na hindi hihigit sa 3 taon. Maaari kayong dalawa na maging magkasama sa selda. Ikaw, naninirang puri ka sa akin. Anong artikulo iyon ulit? Iyan ay libel. Idedemanda kita. Sino ka ba? Ito ay isang ospital. Hindi namin kailangan ng isang tagalabas na tulad mo na makialam. Tagalabas, ako ang direktor ng Renshin Hospital. Sa tingin mo ba ay tagalabas pa rin ako? Direktor? Direktor. Kung ikaw ang direktor, ako ang kanyang nanay. Head nurse! Head nurse! Mukhang siya nga ang direktor. Ito ay dumating lang. Ang liham ng appointment mula sa ospital.
Direktor, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Abala ka sa mga opisyal na tungkulin na may kinalaman sa hindi mabilang na mga bagay. Ang aming maliit na bagay sa nurses station ay hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Hindi pagkakaunawaan? O isang maingat na pinlano na pag-set up? Nakalimutan mo ba? Ako ang biktima. Anong nangyayari? Makikita mo sa madaling panahon. Na-edit ang video. Pero naibalik na ngayon. Ano nga ulit ang sinabi ng head nurse? Mag-resign ng kusa o i-report. At mawala ng lisensya. Kayo ang pumili. Aray, ang sakit. Okay ka lang? Okay ka lang? Kailangan kong magpahinga. Byro yan, hintayin mo lang. Babayaran mo to. Ilang oras na tayo dito, nagugutom na ako. Hindi ba dapat, ilibre mo ako ng pagkain para bumawi? Binigyan mo ako ng injection, at ngayon mababa ang blood sugar ko. Walang problema. Ito ay shaman style na oyster omelette. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, malamang wala na akong trabaho ngayon. Nurse Bai, ano ang trabaho mo dati? Kanina noong ikaw ay nagre-recover ng surveillance footage, mukhang magaling ka. Isa ka bang espiya o ano? Biro lang. Bakit ang seryoso mo? Nakita ko kung gaano ka profesional. Medyo nagulat ako. Libangan lang. Akala ko si Zihaw ang darating. Ano ang problema? Bigo ka ba? Hindi. Para sa mga taong tulad natin na naka-arranged marriage, wala tayong karapatang magustuhan ang sinuman. Ano ba talaga ang maganda sa kanya? Bakit saan man ako pumunta? Lagi akong inihahambing sa Suzy Howe na iyan. Huwag kang masyadong mainit ang ulo. Kung sino man ang tagapagmana ng pamilya Su, siya ang pakakasalan ko. Pare-pareho lang. Gayunpaman, talagang napakagwapo mo. Gusto ko iyon. Sayang at hindi ikaw ang hinahanap-hanap ko, Zihaw. Pero ang bobong ito sa harap ko, parang mas madaling kontrolin. Iyan ay mabuti para sa pamilya Chin. Siya. Tara, mapapangasawa. Ginagawa mo pa rin ba ang gamot para sa ALS? Sa isang direktor na tulad mo, Renshin Hospital tiyak nagaganda ng lalo. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang pag-unlad. Zihaw, ang galing ng pagkakataon. Kakausap ko lang tungkol sa'yo kasama si Kuya. Hindi inaasahan na makikita kita dito. Bunso? Sinasabi ko sa'yo. Umuwi ka na at humingi ng tawad kay tatay. Napakabangis ng industriya ng medisina. Kung walang suporta ng pamilya, gaano katagal tatagal ang maliit mong ospital? Pabayaan na ang pananaliksik at pagpapaunlad. Ang iyong pangkat ng pananaliksik, malamang nagugutom sila, di ba? Bukod dito, ang basurang ospital mo ay nalulugi taon-taon. Kung hindi mo ito makayanan, isara na lang. Iligtas mo ang sarili mo sa mga pangit na ulat. At saka kailangan mong umuwi at pagagalitan ng mga matatanda na iyon. Ito ba ang murang kuya na iyon? Ang damit ang nagpapakilala sa tao. Sabi nga nila, tingnan mo siya ngayon, todo bihis. Director Su, kailangan ko munang bumalik. Kailangan kong magtrabaho ngayong hapon. Mabaho itong lugar. Kung kumapit ito sa akin, ang amoy ay magdudulot sa akin ng reklamo mula sa mga pasyente. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na dahil lang babae ka hindi kita maglalakas loob na saktan. Sige. Ang perpektong pagkakataon para sa isang bayani na iligtas ang isang dalagang nasa panganib. Anong klaseng kasanayan ang pagsalakay ng patago? Kung may tapang ka, maglaban tayo ng patas. Hanako. Lalaki ka ba? Lumaban ka. Sa tingin mo ba, sa pagsuko mo palagi, dapat akong magpasalamat sa iyo?
Ang pinakaayaw ko ay itong pagiging mailap mo. Sino ka ba namang magpanggap? Tangga ba si Suzy Hao? Nakatayo diyan na parang punching bag ng tao. Hindi ba siya nanalo sa pambansang kampyonato? Lumaban ka. Ako naman. Kuya Zihaw, kapatid mo pa rin siya. Hindi ba ito medyo masyadong malupit? Pinahiya mo ako sa harap ni Sisi. Pagsisisihan mo ito. Nasaktan ka rin. Masakit ba? Hindi ko na kayang panoorin ito. Ayos ka lang ba? Bayro yan. Sinadya mo iyon. Sisi, allergic lang ako sa mga babaeng masasama. Tara na. Umalis na tayo dito. Babaeng suplada. Ikaw ang Bai. Ruyan, tama ba? Kailan kayo babayad ng tatay mo? Sino ang umutang sa inyo? Sila ang puntahan mo. Tama lang na bayaran ng anak ang utang ng tatay. Tigilan mo na yan. Ibigay mo na ang pera. Kung wala kang pera, pwede mong bayaran gamit ang katawan mo. Hinahanap mo ito. Gusto ko ang mga babaeng may lakas ng loob. Masaya ka ba? Gusto mo pa bang maglaro? Patawarin mo ako, ate. Hindi. Ikaw ang amo. Yung pabayang tatay ko, magkano ang utang niya sa inyo? Bakit ang formal mo? Pamilya naman tayo. Kaya ang tatay mo ay tatay ko rin, di ba? Isipin mo na lang na regalo ito sa kanya. Tama. Paalam. Tara na. Bumalik ka. Gusto mong umalis? Sige. Mamaya, sasabihin ko sa iyo ang gagawin at gagawin mo iyon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Bitawan mo ako, mga hayop kayo. Umalis? Bai, Ruyan. Maghintay ka lang. Makatakbo ka, pero hindi ka makapagtago. At ikaw, guwapong lalaki. Mahuhuli rin kita sa kalaunan. Ayos ka lang ba? Nandito ako. Buti na lang dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, ako. Anong nangyayari? Huwag kang tumawa, pero malaki ang utang ng tatay ko sa sugal. Dumating ang mga pinagkakautangan sa bahay. Magkano? Babayaran ko. Ayaw kong may utang na loob. Hindi ako estranghero. Nurse ka sa ospital ko. Paano kung matitiis na manood lang? Ganyan mo ba tratuhin ang bawat empleyado? Nang ganito ka bait? Hindi naman. Aalis na ako. Tawagan mo ako kung may mangyari. Pwede ba akong tumira sa bahay mo? Malaki ang talo nila ngayon. Hindi nila ito basta-basta palalampasin. Nakikiusap ako sa'yo. Pagod ka na siguro. Matulog ka ng mabuti. Antas ng pagmamahal sa 45%. 50%. Umabot na sa 60%. Pasensya na. Masyadong madilim, hindi ko makita ng malinaw.
Gusto mo ba ako? Ako, Tinatanong kita. Gusto mo ba ako? sa totoo lang, nagkita tayo 2 taon na ang nakakaraan. Sa isang event para sa mga naliligaw na hayop. Noon, naisip ko, paano kaya may babaeng napakabait at mahinhin? Pero wala akong kontak mo. Pagkatapos, sa ospital, nagkasalubong tayo ulit. At aksidente kitang nabunggo. Sana ay, Sagutin mo ako. Gusto mo ba ako? Ruyan, ako. Huwag kang magsalita. Naglalaro ka ng apoy. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Suzy How, may girlfriend ka na, pero ginugulo mo pa rin ako. Hindi. Siya, ay. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, okay lang maglaro sa labas, pero huwag mong dalhin sa bahay. Bakit hindi mo matandaan? Kung may susunod na pagkakataon, magagalit ako. Suzy How, isang gago tulad mo dapat patayin. Hindi, libong saksak. Ako. Hindi yan ang iniisip mo. Huwag kang umalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Inakit mo lang ang zihaw ko at ngayon gusto mo nang umalis? Anong ginagawa niyong dalawa kanina? Nakita ko lahat. Akala mo ba ito ay malayang pamilihan? Pwedeng pumasok at lumabas kung kailan mo gusto? Bini-bini. Payag kang makasama isang gago na tulad nito, iyon ang kalayaan mo. Pero hindi ko talaga alam na may nobya siya. Pero mukhang sanay ka na. Aalis na lang ako. Walang saya, walang saya. Dapat nakipagtalo ka sa akin, o kaya nag-away tayo. At saka sabay paghiwalayin natin itong gago. At aalis ka na ngayon? Walang saya, walang saya. Munting pasaway, tigilan mo na. Magpakilala ako. Su Shanshan. Ito ang kapatid ko. Tunay kong kapatid. Kapatid, Ano pa bang naisip mo? Sinusubukan mong patayin ang kapatid mo? Ba't maaga kang umuwi at hindi mo sinabi sa akin? Maliwanag na ikaw ang nakakalimot sa kapatid mo dahil sa babae? Matagal na akong nakabakasyon, ha? hindi ko inakala din, Su. May ganyan ka palang kakayahan. Hindi ba ito kinakailangang kasanayan para sa modernong nobyo? Kainin mo na. Magaling, may kamalayan ka. Hindi naman masama. Ito ay, Alam mo na ang sitwasyon ko ngayon. Hindi kumikita ang Renshin Hospital. Malaki ang puhunan sa R&D team. Dati ito umaasa sa pondo ng pamilya Su. ang kuponan ng pananaliksik at pagpapaunlad ang iyong pinangangalagaan. Ayaw mong sumuko. Ito ang lahat ng aking ipon. Gusto kong gamitin ito. Para mapanatiling tumatakbo ang R&D team. Ito ay pera mo. Gawin mo ang gusto mo. Dati ito ay. Pero ngayon mayroon na ako sa iyo. Gusto kong isaalang-alang ang iyong nararamdaman. Kung hindi ka pumayag, maghanap ako ng ibang paraan. Takot na hamakin ka ni Jiang Shui dahil naging broke ka? Kung talagang gusto ni Jiang Shui ang pera, magiging stepmom na lang natin siya. Hindi ba iyon mas direkta? Pwede bang tumigil ka sa kakulitan? Dahil nirerespeto mo ang opinyon ko. Rerespektuhin ko rin ang pinili mo. Gawin mo ang gusto mo. Sinusuportahan kita palagi. Hindi na natin kailangan ng almusal. Kumain na lang ng dog food ng diretso. Hindi ka ba pupunta sa RD team? Sige, ihatid mo ako sa daan.
Pagkatapos ko sa RD team, babalik ako para makasama ka. Oh, sige na. Pwede bang hindi ka masyadong clingy? Hindi ko napansin dati na sobrang loko-loko ka sa pag-ibig. Sa wakas, payapa at tahimik na. Paano niya natagpuan ang lugar na ito? Ruyan, alam ni tatay na nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Wala akong pera para sa iyo. Ang 50,000 noong nakaraan, sabi mo ito na ang huli. Nagkakaroon ako ng malas kamakailan, na wala lahat muli. Ngunit pumunta ako sa templo at nagdasal. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang malaking kita. Kulang lang ako ng kaunting puhunan. Paano mo nagawang guluhin ang aking mga plano? Gusto ko talagang patayin ang basurang ito. Ruyan? Bakit napakasama ng aking buhay? Noong panahon na iyon, ang iyong ina walang awang iniwan kaming dalawa. Ngunit pinalaki kita mag-isa. Pinakain kita, binihisan, at pinag-aral. At ngayon malaki ka na, wala ka nang pakialam sa akin. Duzenheim, bakit ako sobrang malas? Lahat, halika at humatol. Halika at tingnan. Kaninong pamilya ito? Kapag dumating ang kanyang sariling ama upang makita siya, hindi man lang siya magbubukas ng pinto. Paano siya naging walang puso? Hindi ba yan ang bahay ni Maliit na So? Kadalasan, siya ay kumikilos ng maayos. Hindi mo mahuhulaan. Hindi ka pa ba sapat ang gulo? Kung magpapatuloy ka, hindi ako magiging mabait. Hindi ka anak ko. Ano? Ang anak ko ay napakamaasikaso. Hindi niya pinapahirapan ang tatay niya ng ganito. Ano? Nakahanap ka ng mayamang nobyo? Ayaw mo na sa matanda mong ama? Sa tingin mo, ikinakahiya mo ako. Pumasok ka at mag-usap tayo. Tara na. Narinig ko na. Alam mo, itong nobyo mo, siya ang batang master ng Su Group. Kung magpakawala lang siya ng kaunti sa kanyang mga daliri, sapat na iyon para sa atin sa mga henerasyon. Kung hindi mo ako bigyan ng pera ngayon, hindi ako aalis dito. Gusto kong makita ang mabuting manugang ko. Kung patuloy kang magulo, huwag mo akong sisihin kung bastos ako. Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Tigilan mo na. Ibaba mo ang kamay mo. Kaya ito, ang mabuti kong manugang, ako, ang ama ni Ruyan. Tito, anong dala mo rito ng ganito kahuli? Nagkaroon kami ng emergency sa pamilya kamakailan. Kailangan namin ng pera para masuportahan kami. Si Ruyan ay may matigas na puso. Hindi siya tutulong. Ano pa ang magagawa mo bukod sa magsugal? Magkano ang kailangan mo? 30? Hindi. 50? 500,000. Sige, kaya kong ibigay yan sa iyo. Pero may dalawa akong kondisyon. Una, mula ngayon, hindi ka pinapayagan, sa anumang dahilan, na humingi ng pera kay Ruyan. At hindi mo dapat siya guluhin. Pangalawa, umalis ka sa lungsod na ito. Bibilhan kita ng tiket sa eroplano, magtrabaho ka sa plantasyon ng tiyaan ng kaibigan ko. Kasama na ang tirahan at pagkain. Makakatanggap ka ng buwan ng sahod. Hanggang 3 taon kang malinis sa pagsusugal. Ikaw, anong karapatan mo? Ako ang ama niya. Tinawagan ko na ang pulis bago ako pumasok. Darating sila dito sa lalong madaling panahon. Tanggapin mo o dadalhin ka ng pulis. Ang ginawa mo ay pangingikil at panliligalig. Tito, nasa iyo ang desisyon. Sige, ilipat mo ang pera sa account ko. Pasensya na at nakita mo yun. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging kaakit-akit. Kailangan mo lang maging bayruyan. Pero hindi ako si Bayruyan. Hoy, Kiang. Pahiram pa ng pera, pakiusap. Babalikan kita sa susunod na linggo, sigurado. Hindi, bukas. Babayaran kita bukas, pangako.
Hindi naman ibig sabihin na hindi kita babayaran. Bakit ang malas ko? Natalo na naman. Kailangan ko ng puhunan para manalo ulit. Ang hirap mo talagang hanapin. Kuya, wala talaga akong pera. Ano bang dapat katakutan? Kamusta, Tito? Ako si Jiao Jiao. Kolega ako ni Ruyan. Tinakot mo ako. Akala ko maniningil ka ng utang. Kasalanan ko? Pasensya na. Alam ni Ruyan na kapos ka sa pera kamakailan at hindi siya komportable na makita ka. Kaya ako na lang ang pinapunta niya. Tamang-tama na tulong. Tito, medyo nag-aalala ako kay Ruyan, ang kakaiba ng kanyang asal kamakailan. Ngayong nabanggit mo, sa tingin ko, ganoon din ang nararamdaman ko. Sa paanong paraan siya hindi katulad ng dati, para bang hindi siya ang anak ko. Narinig mo na ba ang alamat ng mga bundok at dagat? Sige, sabihin mo sa akin. May alamat tungkol sa isang mag-asawa mula noong huling siglo na pinaghiwalay ng digmaan. Bago maghiwalay, nagbaon sila ng tanda ng kanilang pangako dito. Pagkalipas ng maraming taon, ang dalawa, ngayon ay may uban na, nagkita muli dito. Hinukay nila ang kanilang inilibing isang koleksyon ng tula at isang kabibi. At sa wakas ay naging mag-asawa. Narinig ko na ang kanilang mga inapo kinuha ang tanda ng pag-ibig ng mag-asawa at ibinaon ito muli dito upang mapanood nila ang tanawin ng dagat at marinig ang mga bulong ng magkasintahan upang ipagpatuloy ang tadhana na nasaksihan ng mga bundok at dagat. Sige, hanapin natin ito. Pero alamat lang ito. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Tara na. Gaya ng inaasahan ko. May mali kay Bai Ruyan. Tulungan kita. Nahanap ko na. Eto. Kung ang iyong mga daliri dumampi sa sobreng ito, pinalambot ng ulan at panahon, itong basang-basa at malambot na sobre. Kung itinulak ng alon ang liwanag ng paglubog ng araw sa dalampasigan, kung saan ka nakatayo, maniwala kang hindi ito nawala, kundi isang bagay na maingat nating inilibing isang pagtitigan. Sa pagitan ng lupa at mga ugat, sa maliit na kadiliman ng isang palayok na lupa, naghihintay tayo ng isa pang pares ng mga kamay, ginagabayan ng pag-ibig, upang matuklasan itong pangakong hindi kailanman kinakalawang. Huwag hanapin ang aming mga lapida. Lahat ng nagmahal ng tunay ay nagiging butil ng buhangin dito, isang alon. O hangin na biglang nagtatagal, na may maalat na lasa. Naway ang iyong gabi ay may bangkang hindi sumasadsad at ilaw na laging naghihintay. Kapag umangat ang hamog sa dagat, dalawang lumang kandado ay magkakalansing sa hangin. Gumagawa ng mahinang alingaw-ngaw. Iyon ang basbas mula sa kanya at sa akin. Nagdating ba ako sa masamang panahon? Pasensya na sa pag-istorbo sa matamis ninyong sandali. Hindi ka ba pwedeng mawala na lang? Ang pagdating niya rito ay hindi magandang senyales. Ang galing ng pagkakataon, hindi ko inaasahan na makakasalubong kita rito. Pagkakataon? Pumunta ako rito para lang makita ka. Jansu, sa tingin ko dapat mong tingnan ito ng mabuti. Ito ay, Ito si Tito Bai, at ang paternity test ni na Bai Ruyan, ang dalawa sa kanila ay hindi magkadugo, kahit na, sino ka ba talaga? wala iyong pinapatunayan. Siguro si Ruyan ay hindi biolohikal na anak ni Tito. Dinsu, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Si Tito Bai mismo ang nagsabi sa akin, noong ipinanganak si Ruyan, natakot sila baka napalitan ang mga sanggol, kaya partikular silang nagpa-paternity test. Si Bai Ruyan ay kanilang biolohikal na anak. Saan mo itinago ang tunay na Bai Ruyan? Ruyan, totoo ba ang sinabi niya? Hindi ako si Bai Ruyan. Ako si Ling Yangshu.
Tapos na. Tapos na lang ganyan? Heart of the Ocean. Paano ito narito? Hindi. Narito na. Naalala ko. Bumagsak ang espasyo ng kamalayan ni Suzy Howe. Nalunod ako sa ipo-ipo ng oras. Bayro yan. Buhay pa siya. Hindi. Dinala ako ng ipo-ipo ng oras na ito sa orihinal na alaala ni Suzy Howe. Nalunod ako sa ipo-ipo ng oras. Noong araw na iyon, nalaman ko ang pakiramdam ng pagprotekta sa isang tao. Kung makakabalik ang oras, magsisimula ako sa sandaling ito at lalakad papunta sa iyo. Babae ko, gusto kong gawing perpekto ang lahat. Pero gusto kong sabihin, hindi mo kailangang maging perpekto dahil nakita ko na ang iyong 10,000 uri ng kagandahan. Mula ngayon, hindi na kita paluluha. Kung kailangan mong umiyak, iyak lang ng saya. Ang blangkong pahina ng natitirang buhay ko. Pupunan mo ba kasama ako? Pakakasalan mo ba ako? Oh. Mahal ni Suzy Howe si Bayro yan. Peke lang ako. Matrap ba ako dito? Sino ba talaga ako? Teka, parang pamilyar ang eksenang ito. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ako dapat nandito? Naiintindihan ko na. Ang puso ng karagatan ay kayang baguhin ang espasyo ng kamalayan. Pagkatapos gumuho ang espasyo ng kamalayan, maaari nitong ipadala ang manghihimasok sa isang nakaraang punto ng panahon. Gawin itong muli. Tama. Ito ang puso ng karagatan na katagong lihim. Iyon din ang dahilan kung bakit kailangan ito ng organisasyon. Ngunit ang puso ng karagatan ay magagamit lamang ng isang beses sa parehong espasyo ng kamalayan. Kung ilalantad mo ang iyong sarili muli, wala nang babalikan. Kaya ibig sabihin hindi pa ako nabigo sa aking misyon. Dahil bumalik tayo sa nakaraang punto ng panahon, kaya hindi pa nasira ang puso ng karagatan. South Ring Road. Nasa ilalim ng punong iyon ang puso ng karagatan. Hindi. Hindi ito ang iniisip mo. Alam ko. Ang pangalan mo ay Sushanshan, ang tunay niyang kapatid. May kailangan akong apurahan. Kailangan ko nang umalis. Ano ba yan? Binanggit mo ba ako sa asawa mo? Ganoon ba? Hindi ko maalala. Ngayong alam na natin kung nasaan ang Heart of the Ocean, pwedeng kunin na natin. Ngayon, si Suzy Howe ay hindi pa tagapagmana. Nasa tatay pa niya ang Heart of the Ocean. Ang tapang ng matanda, ilibing ang isang mahalagang kayamanan sa ilalim ng puno, walang takot na mawala ito. Na matapos ng maaga, salamat kay Old Man Su. Anong nangyayari? Bakit walang laman dito? Ilang araw na kitang inaabangan magluto. Inaabangan ko ang bakasyon para makauwi at makakain ng gusto ko. Tigilan mo ako sa bolahan. Magaling ka dito.
Naway sa iyong pagtanda, may barkong hindi dumaong, at ilaw na laging naghihintay. Ang amoy ng pagmamahal. Pero hindi ko inakala na handa ka nang mag-propose agad. Dinala mo pa ang Heart of the Ocean kasama mo. Kapag nalaman ni tatay, magagalit siya. Pakisama mo si nanay. Tama lang na magalit siya. Buti nang mamatay si nanay. Tinatakan niya ang Heart of the Ocean sa kanyang mga alaala. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung kanino niya ibibigay? Maghanap ng magandang lugar. At ilibing ang kahon. Pagkatapos ay dalhin si Ruyan para hukayin ito. At mag-propose doon. Kung alam ng future sister-in-law ko kung gaano ang pagsisikap mo, matutouch siya. Kailan kaya ako makakahanap ng isang pure-hearted romantic na tulad mo, kuya? Sana pumayag si Ruyan. Ate, galing ka ba sa paghuhukay ng libingan? Paano ka naging ganito? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ganito ba talaga siya palagi? Tulungan mo ako dito. Tinakot mo ako. Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo na, baka mahuli tayo. Bilisan mo. Matagumpay na nabuo ni Suzihaw ang formula para sa gamot sa ALS. Kopyahin mo para sa akin, ngayon. Dahil hindi natin mahanap ang Heart of the Ocean, kailangan nating sundin ang orihinal na plano. Sa totoong mundo, si Suzihaw ay matagumpay na nakagawa nitong himalang gamot. Siya ang pumalit sa Sugroup. Lalaktawan ko na lang ang buong proseso ng RD. Eto. Mag-ingat ka. Kung hindi, malalagot tayo. Sa aking bilang. Si Paribay ay darating upang makita ako bukas ng gabi. Hindi. Hindi rin siya maaaring manatili. Kung hindi, malalantad tayo. Uminom ka na. Dumaan lang ang tatay ko. Huwag kang tumingin. Wala na siya. Aalis na siya sa lugar na ito. Hindi na siya babalik. Dumaan siya para magpaalam bago umalis. At iniwan ito. Ano ito? Makikita mo. Ang proporsyon ng mga excipient dito ay napakatalino. Baka malutas nito ang API para sa gamot sa ALS. Ang mabagal na pagtunaw at mga isyu ng mataas na iritasyon. Paano nakuha ng tatay mo ito? Ito ay isang pamana ng pamilya. Pero hindi ko pa ito na-verify. Mahusay. Siguro sa pagkakataong ito, magtatagumpay talaga tayo. Babalik na ako sa D-team ngayon. Hindi ako babalik ngayong gabi. Ilok mo ang pinto. Mahal, ibaba mo iyan. Anong ginagawa mo? Ang pagiging buhay mo ay isang banta sa akin. Tanging ang mga patay lang ang pinagkakatiwalaan ko. Baliw ka ba? Ako ang tatay mo. Papatayin mo ba ako gamit ang sarili mong mga kamay? Kunin mo ito at lumabas ka. Ngayon din. Huwag ka nang bumalik. Kung hindi, hindi kita pakakawalan ng madali. Tigil. Ano ang problema? Huwag mong subukang lokohin ako. Alam ko kung nasaan ka. Masyadong mahaba ang pagiging bayruyan, naging mahina ka na. Hindi magandang senyales iyan. Suzimo. Ito ay malinaw na nakatarget sa iyo. Ang Su Group ay palaging nakaugat sa real estate at enerhiya. Paano nila biglang nakuha ang pinakamalaking kumpanya ng parmasyutiko, Changsheng Pharma, at sinasabi nilang gumagawa sila ng lunas para sa ALS? Ginagawa niya ang kanya, ginagawa ko ang akin. Pero kung mauna siya sa iyo at magtagumpay sa pag-develop,
Kung gayon ang lahat ng taon mong pagsisikap ay masasayang, hindi ba? Ang mga yaman ng Qiangsheng Pharma ay hindi biro. Kung gagawin nila ang lahat, baka malampasan nila ang iyong pag-unlad. Kung talagang magtagumpay siya, magandang bagay iyon para sa mga pasyente. Wala kang pakialam, pero ako mayroon. Kung maunahan tayo ni Suzimo, magbabago ang buong kwento. Hindi lang mabibigo ang misyon, mas stuck ako sa tiwalang lugar na ito. Hindi, talagang hindi. Bakit ka ba nahuhumaling sa himalang gamot na ito para sa alis? Namay ang nanay ko sa ALS. Sobrang bata pa ako noon. Noong una, mahina lang siya sa buong katawan. Unti-unti, naging mahirap magsalita at lumunok. Sa huli, kahit ang bawat hininga ay ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Nakadepende lang siya sa mga makina para mabuhay. Ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa ay talagang nakakapagpahirap. Kung gayon, hindi ka na lalong pwedeng sumuko. Isipin mo, kung magtagumpay ka sa pag-develop nito, siguradong ibebenta mo ito ng mura, kaya mas maraming pasyente ang makakaya nito, di ba? Eksakto. Pero si Suzimo ay tiyak na hindi magiging ganyan. Kung magtagumpay siya, siguradong imonopolize niya ito at ibebenta ito sa mataas na presyo. Hindi iyan ang resulta na gusto mo, di ba? Kaya kailangan ka ng RD team. Sige, bilis. Pero, nangako akong sasamahan kita ngayong araw. Ito ay walang halaga. Mahaba pa ang ating hinaharap. Ruyan, salamat sa pagsuporta sa akin. Tigilan mo ang pag-aatubili. Sige na. Ako, Si. Para ba talaga sa tao ang librong ito? Tinatanong kita. Qiangsheng Pharmaceutical, yung gamot para sa ALS, gaano pa katagal? Sa konserbatibong tantiya, 6 na buwan pa. Zimo? Narinig ko na ang team ni Zihaw ay nakagawa ng malaking tagumpay. Pumasok na sila sa clinical trials. Ano? Yung mga tanga sa Qiangsheng Pharmaceutical, ano bang ginagawa nila? Gumastos ako ng maraming pera, kumuha ng maraming eksperto, binigay lahat ng kailangan nila, at ngayon, tingnan mo, hindi man lang natin matalo ang maliit na paggawaan ni Suzy Hao? Kumalma ka, huwag kang magalit. Dahan-dahan lang mahal, huwag kang mag-alala. May ideya ako. Gagana ba ito? Hindi malalaman hanggat hindi natin subukan. Si. Gawin natin ang paraan mo. Darating ba si Miss Bai o hindi? Ruyan, ikaw ang aking munting bituin ng swerte. Ang formulang ibinigay mo sa akin ay malaking tulong. Ang milagrosong gamot ay malapit nang lumabas. Talaga. Malapit na. Ang galing. Dahil narito si Miss Bai, ibig sabihin ay interesado sa aking panukala, tama? Hindi ba halata? Bakit pa ako darating? Sige, kung gayon, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Ang card na ito ay may 20 milyong dolyar. Hanggat ibibigay mo ang formula para sa milagrosong gamot, ang perang ito ay sa iyo. Ayaw ko ng pera. Ano ang gusto mo? Hindi, pwede na ang pera. Pero 20 milyong dolyar. Barya lang iyan. Kaya pera lang talaga ang habol niya. Akala ko may tunay siyang nararamdaman para kay Zihaw na siya ay napakatapat at dedikado. Pero pera lang ang habol niya. Gagawin niya ang lahat para sa pera. Sige, binibining bay. Sabihin mo ang presyo mo. 50 milyon. Sige, 50 milyon na. 500 milyon iyon. Ano? 500 milyon? Walang bawas, walang tawad. Ang babaeng si Bai Ruyan talagang may kapal ng mukha na humingi ng malaking halaga. Pagdating sa batang si Suzy Hao, hindi lang 500 milyon, babayaran ko pa ng 5 bilyon. Para durugin si Zihaw, kailangan ba talaga ito? Bukod diyan, kung malaman ng tatay mo na ninakaw natin ang gawa ni Zihaw, hindi siya matutuwa. Hindi mo pa kilala ang tatay ko. Hanggat nakamit ang layunin, tungkol sa proseso, wala siyang pakialam. Kunin mo, ibigay mo sa mga talunan sa Qiangsheng Pharma.
Sabihin mo sa akin, kung ang Su Zihao na iyon malaman na ang nagtaksil sa kanya ay ang babaeng nasa kama niya, masisira ba siya? Ang gamot ng Jiangsheng Pharmaceuticals para sa ALS ay pumapasok sa klinikal na pagsubok. Salamat. Mas maganda kung mag-order na lang ng take-out. Diyos ko, bakit mas mahirap magluto kaysa pumatay ng tao? Bakit ka uminom ng sobra? Hayaan mong kumuha ako ng tubig para sa'yo. Lumapit ka sa akin, ano ba talaga ang motibo mo? Ito. Anong ibig mong sabihin? Palagi mo akong niloloko. Ginagamit mo lang ako, tama? Nalaman na. Hindi. Stable ang consciousness space. Walang senyales ng pagbagsak. Mula sa unang sandaling humarap ka sa akin, lahat ay maingat mong pinlano. Lahat ng ginawa mo ay peke. Ito si Suzimo, ang huling bayad na ipinangako niya sa'yo pagkatapos ng deal. Suzimo, sinusubukan niyang paghiwalayin tayo. 500 milyon, walang bawas kahit 1 sentimo. Bigyan mo muna ako ng kalahati bilang deposito. Kapag pumasok na ang pera sa account ko, ibibigay ko sa iyo ang formula ng wonder drug ni Suzihao kaagad. May iba ka pa bang gustong sabihin? Kumusta sa lahat? Welcome sa espesyal na live stream ng Technology for Good. Lubos kaming nagagalak ngayon na imbitahin ang CEO ng Jiangsheng Pharmaceuticals, si Ji Su Zimo. Ji, Su, narinig ko na ang inyong kumpanya ay nakagawa kamakailan ng isang makapangyarihang wonder drug, ang Nuangguang. Sa ikatlong yugto ng clinical trials, nakamit nito ang 75% epektibong rate. Totoo ba yan? Oo, ang aming koponan, sa pamamagitan ng walang pagod na pagsisikap, sa wakas ay nalampasan ang medikal na hamon na ito. Hindi ito nag-iisang tagumpay ko. Ito ay resulta ng mahigit 300 mananaliksik na nagtatrabaho araw at gabi. Ito ay isang makabagong pagtuklas. Kaya kailan ang gamot na ito magiging available sa lahat ng tao? Simula ngayon, ang aking mga linya ng produksyon ay ganap na gumagana. Susunod na buwan, opisyal na ilulunsad ang Nuangguang. Ipinapangako ko rito at ngayon, ang Jiangsheng Pharmaceuticals ay magbibigay ng unang batch sa presyong gastos. Ito ang aking panlipunang responsibilidad at ang pangako ng Su Group. Isang responsableng kumpanya. Su Group, mahusay. Ito ay hindi lamang isang desisyong pangnegosyo, kundi isang gawa ng pagkakawanggawa. Hindi ba? Hindi lang ito gamot, ito ay pag-asa, isang himala, at ang sagisag ng mga prinsipyong pundasyon ng Su Group. Magnanakaw. Ang tunay na nag-develop ng Nuangguang ay si Dr. Su Zihao. Kakapasok lang. Ano ang nangyayari? Sinungaling si Suzimo. Ninakaw niya ang gawa ng iba. Imposible! Ang clinical data ay narito mismo. Paano nangyari ito? Sa landas ng siyentipikong paggalugad, laging may iba't ibang opinyon. Mangyaring maniwala na ang kawalang malay ay magsasalita para sa sarili nito. Ang koponan ni Dr. Suzihao ay naglabas na ng mga sertipiko ng patent. Sa mga larawan, nasa atin ang katotohanan. Maaaring ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Inaasam ang paglabas ng katotohanan. Suzimo, bumalik ka rito ngayon din. Ngayon, sobra na si Suzimo, di ba? Masaya ka ba? Siyempre. Sino ba ang nagsabing gago ka muna? Basa pa ang tenga niya, at sinusubukan niyang maglaro ng divisive game. Natulala ka, di ba? May gusto ka pang sabihin? May sumusunod sa akin, suntukin mo ako. Suzihao, nagkamali ako sa iyo. Sa iyong paningin, ganyan ba ako? Pero ang sampal na ibinigay mo sa akin, masakit talaga. Paano mo ako babayaran? Kung hindi ako kumilos ng kapani-paniwala, hindi siya maniniwala sa akin. Ibenta ka para sa pera?
Nakikita mo pa rin siyang nagmumukhang tanga ng sabi. Wala akong pakialam. Kailangan mo akong bayaran. Sige, haplusin ko. Gaganda ang pakiramdam. Tingnan mo ang ginawa mo. Lahat dahil dito napakakatawa-tawang livestream. Ang halaga ng stock ng Su Group na wala ng 10-10 bilyon. Tatay, lahat ay si Suzy Hao na may galit sa akin at nag-set up sa akin. Manahimik ka. Ang aming subgroup ay itinakwil na ngayon. Ngayon, ilang dating kliyente ang lumapit sa akin. Sabi nila gusto nilang kanselahin ang partnership. Sa huli, kung si Zihao man o si Zimo, ang formula ay binuo ng aming Su Group. Kami ang bumuo nito. May pagkakataon pa upang ayusin ang mga bagay. Gayunpaman. Susunod, i-promote natin ang espesyal na gamot sa ilalim ng pangalan ni Zihao. Ang insidente sa livestream ay ituturing na pagkakamali sa pananalita ni Zimo na humantong sa hindi pagkakaintindihan. Gayun din, simula ngayon, suspindido ka sa lahat ng tungkulin sa grupo. Tungkol naman sa tagapagmana, pag-uusapan natin yan mamaya. Tatay, hindi mo to magagawa sa akin. Ipinangako mo na babawi ka sa akin. Kung malaman ni nanay, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang pahinga. Manahimik ka. Pakisabi mo ang iyong ina. Gusto ni Suzy Hao na magmana ng grupo? Kailangan muna niyang manatiling buhay. Kung wala si Suzy Hao, ang grupo ay magiging akin din sa huli. Suzy Hao, pinilit mo akong gawin ito. Ngayon, dadalhin kita para makilala ang isang tao na napakahalaga sa akin. Mas mahalaga pa kaysa sa akin. Nagsiselos ka? Nagtataka lang. Sino ang mahalagang taong ito na kailangan mong makita ng personal? Malalaman mo kapag nakarating tayo doon. Walang makakaistorbo sa atin ngayon. Sa nakaraang buhay ko, tiyak na iniligtas ko ang mundo para makilala ka. Tingnan mo ang daan. Nakakuha ka ng swerte ngayon. Sa susunod, hindi ka magiging ganyan kaswerte. Pahalagahan ang inyong huling sandali na magkasama. Bakit may masama akong pakiramdam tungkol dito? Nasa unahan ang libingan ng aking ina. Ngayon ay anibersaryo ng kamatayan ng nanay ko. Nakaharap sa dagat, namumukadkad ang tagsibol. Parang hindi ito katapusan. Mas parang isang pahingahang daungan. Mahilig lagi ang nanay ko sa mga tahimik na lugar. Tara na. Ruyan, Zihao. Anong nangyayari? Hindi niya ako nakikita o naririnig. Posible kaya, patay na ako? Ruyan. Ruyan, gumising ka, Ruyan. Bye, Ruyan. Natutuwa akong okay ka. Ruyan. Ruyan. Kasalanan ko. Lahat ng kasalanan ko. Hindi ko inakala na mawawalan ng kontrol ang sasakyan at bigla kaming sasalpukin. Itinulak ako ni Ruyan. Kaya ako nakatakas. Kung may mangyari kay Ruyan, ako. Huwag mong sabihin iyan. Mapalad ang misis mo. Naghihintay pa akong dumalo sa kasal ninyo. Kumusta? Kumusta si Ruyan? Wala na siya sa panganib. Pero, Pero ano? Sabihin mo sa akin. mabigat ang kanyang sugat. Kung kailan siya gising, ay hindi tiyak. Posibleng. Dapat kang maghanda.
Anong nangyayari? Bakit ko ito nakikita? Ruyan, Ruyan, gumising ka. Ruyan, Ruyan, gumising ka, Ruyan. Zihaw. Sihaw. Sihaw. Zihaw. Zihaw. Natutuwa kung okay ka. Sihaw. Sihaw. Gising ka na. 2 araw at 2 gabi kang walang malay. Huwag kang gumalaw, malubha ang iyong mga sugat. Tingnan ko nga, saan ka pa nasaktan? Wala yan, gas-gas lang. Hindi ko lang alam. Kung magkakaroon ng peklat, paano kung magasgasan ang mukha ko? Kahit magasgasan ka, hindi ako mag-iinarte. Hoy, huwag mo akong jinx. Bobo ka ba? Kailangan mo pang pumagitna sa harap ko. Alam mo ba kung gaano yon delikado? Ang alam ko lang, kailangan kitang protektahan. Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Hindi yan pwede. Hindi kita papayagang mamatay ng nauuna sa akin. Kumusta ang paggaling mo? Maayos naman. Huwag mo na yang alalahanin. Galit ka pa rin sa akin? Miss Pai, may usapin kaming pampamilya. Hindi pa ba tayo kumakain? Kukuha ako ng pagkain. Hindi estranghero si Ruyan. Sabihin mo na kung ano ang sasabihin mo. Zimo. Pasensya na. Masyado akong nagmamadali para sa mabilis na resulta. Gustong magpakitang gilas sa harap ni tatay at nakagawa ako ng katangahan. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Changsheng Pharmaceutical ay nailipat na sa iyong pangalan. Bukas sa press conference, ang Su Group ay mag-aanunsyo ng pampubliko na ikaw ang tagapagmana. Sa wakas, malapit na ang tagumpay. Tumanggi ako. Sinabi ko na sa iyo, ayaw kong makialam sa mga gawain ng grupo. Ngayon ay hindi oras para sa iyong mga pag-aatungal. Ito lang ang paraan upang iligtas ang Su Group. Ako, tumatanggi. Wala kang karapatan. Hindi mo tinatanggihan ang pagiging tagapagmana, tinatanggihan mo ang aking Heart of the Ocean. Iniisip mo pa ba ang nangyari ngayon? Alam ko, sinisisi mo si Tito sa ginawa niya kay Tita. Ngunit ang Su Corporation ay pinaghirapan din ni Tita. Sa tingin ko, hindi niya gugustuhing mabigo ang Su Corporation. At hindi ba lagi mong gustong ipromote ang espesyal na gamot para mas maraming tao ang makagamit nito? Malaking tulong ang Su Corporation. Kung sarili mo lang ang aasahan mo, mahirap yon, di ba? May iba pang paraan para malutas ito. Dahil ba dito, dapat akong makipagkompromiso sa kanila? Ruyan, kilala mo ako. Ayaw ko. Alam ko. Pero hindi mo ba naisip na kakaiba ito? Si Suzimo ay nabaliw lang, at ikaw naman, sunod-sunod ang insidente. Ang laking paso ng halaman, nang walang dahilan, paano ito biglang nalaglag? May tao talagang nagtapon nito ng sadya. Taon-taon sa anibersaryo ng kanyang kamatayan, pumupunta ako upang magbigay galang sa aking ina. Hindi maraming tao ang nakakaalam ng petsa ng kanyang kamatayan. Tahimik ang sementeryo. Bihira kang makarinig ng mga sasakyan. Ang sasakyang iyon ay nakapark lang sa malapit sa buong oras. Kung namatay ka, sino ang makikinabang ng husto?
Sinuri ko ng mabuti ang pinangyarihan ng aksidente. Walang anumang marka ng preno. Buong-buo ang kanyang loob na sumalpok sa iyo. Ibig mong sabihin, gusto akong patayin ni Suzimo. Tinawagan mo kami dito ng maaga sa umaga. Ano ang problema? Sumasang-ayon akong manahin ang Su-group, pero may dalawa akong kondisyon. Sia, Una, ibebenta ko ang espesyal na gamot ng walang tubo. Ang board ay hindi dapat makialam sa pamamahala ng Qiangsheng Pharma. Pangalawa, si Suzimo ay hindi na dapat makialam sa anumang bagay ng grupo. ayos? Masisiguro ko sa iyo ang unang punto. Tungkol naman sa pangalawang punto, si Zimo ay kapatid mo rin naman. Zihaw, huwag mong ilagay sa mahirap na sitwasyon ang iyong tiyuhin. Pareho silang mahal sa kanya. Paalisin siya. Hindi ba iyon masyadong malupit? Huwag kang maging ganito ka mapagkunwari dito. Ang mga bagay ng aming pamilya ay hindi nangangailangan ng isang tagalabas, tulad mo na nag-uutos. Sa tingin ko, bakit hindi siya hayaan sa mga grassroots upang mahasa ang kanyang pagkatao? Magsimula bilang isang security guard ay tila maganda. Bayro yan. Huwag mo itong masyadong itulak. Kailangan mo talagang mahasa ang sarili mo. Ayos na. Tatay, Hindi ba sapat ang gulo na idinulot mo sa akin? Sia. Dahil tapos na ang mga bagay ng pamilyang Su, pag-usapan natin ang mga bagay sa pagitan ng pamilyang Chin at Su. Ang kasunduang kasal sa pagitan ng pamilyang Su at Chin, laging nakatadhana iyon. Ang anak na babae ng pamilyang Chin ay ikakasal sa tagapagmana ng pamilyang Su. Ngayong nagbago na ang tagapagmana, hindi ba dapat ang aking kasintahan? Magbago rin? Chinsisi, anong kalokohan iyan? Pumayag si Tito, tama? Ganon din ang nararamdaman ng mga magulang ko. Alam ninyong lahat. At itinago ninyo sa akin. Kinsisi, talaga bang mahalaga ang titulong tagapagmana? Na ganoon? Noong unang pagkikita natin, sinabi ko sa iyo, ang mga tulad natin, ang kasal ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. Wala tayong pagpipilian. Zihaw? Hindi ka ba sang-ayon? Tama si Sisi. Hindi dapat masira ang alyansa ng Su at Chin. Si Hao, lumaki kayong magkasama ni Sisi. Magkakilala kayo. Ang usapin tungkol kay Miss Bai, hindi dapat inilahad sa harap mo. Ngunit dahil nandito na tayo, wala namang masama kung pag-usapan ng lantaran. Sino ba ang nagsabing walang pagpipilian? Ako ang pipili para sa sarili ko. Siya ang tanging pagpipilian ko. Kalokohan. Intindihin mo ito. Sa ngayon, nakikiusap ka sa akin na maging isang uri ng tagapagmana. Kaya kong laktawan ang press conference. Kaya kong isuko ang grupo. Ang gusto ko lang ay si Ruyan. Natututo kang manakot, ha? Sia. Kailangan mong pumunta ng eksakto sa oras sa press conference. Tungkol naman sa iba, gawin mo ang gusto mo. Suzy Hao, tandaan mo ito. Hindi ito papakawalan ni Suzimo. Kailangan nating bantayan si Zihaw. Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Kung balang araw, gumawa ako ng talagang masama, Ako ang magiging kasabwat mo. Yung bagay na pinadala ko sa'yo, dinala mo ba? Magsalita ka. Dinala mo ba o hindi? Oo, dinala ko. Kailan ka naging sobrang makulit? Sinabi mo sa akin ng 100 beses. Para saan mo kailangan ang Heart of the Ocean? Gusto kong mag-propose kay Ruyan. Ang galing, bro. Sa wakas magpo-propose ka na kay Hipag. Manahimik ka, pwede. Naiintindihan ko. Gusto mong sorpresahin si Hipag. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko? Kailangan ko na wag mong sirain ang plano. Sa pagkakataong ito, dapat walang mali. Gusto kong mawala si Suzy Hao ng tuluyan.
Master Su, oras na para umalis. Neurotoxin. Magsisimula na yan. Ang dahilan ng kamatayan ay magmumukhang acute heart failure. Huwag mo akong sisihin. Sisinin mo ang sarili mo sa pagharang sa daan ng binata. Gising ka na. Mabuti. Nakatipid ako sa paghihintay. Personal kitang ihahatid. Sa susunod na buhay, umiwas ka. Amo. Isang tangkang pagpatay. Isang pag-udyok sa pagpatay. Kayo dalawa ay maaaring magkasama sa kulungan. Tulong. Kung hindi, hindi lang yan basta tangkain. May mamamatay talaga. Gynideam. Bilis. Sodium nitrate. Amyl nitrite. Anong nangyari? Muntik ko nang mapatay ang amo. Alam ko na si Suzimo na yon ay gagawa ng daya. Pero hindi ko inakala na papatayin nila. Kung tatanungin mo ako, hindi na sana natin siya sinagip. Karapat dapat siyang mamatay. Kami ay medical staff. Paano namin hahayaang mamatay ang isang tao? At saka, naloko ng tatay ko ang nanay ko. Wala siyang kasalanan. Walang kasalanan? Sa tingin ko, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Kung hindi napalitan ng maaga, patay ka na sana ngayon. Wala akong kinakain buong araw. Nagproprotesta ito. Tara na. Punuin na natin ngayon. Bakit mo ako tinitingnan? Ruyan, gusto kitang patuloy na titigan ng ganito. May isang bagay akong pinag-iisipan ng matagal. Ano? Balak kitang bigyan ng romantiko at engrandeng proposal. Pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, halos hindi na tayo nagkita ng araw bukas. Ayoko na talagang maghintay pa. Ruyan, papakasalan mo ba ako? Ito ang puso ng karagatan. Sihaw. Hindi maganda. Sihaw. Kinsisi. Ano ang ginagawa mo dito? Baliktad na ang sitwasyon. Ngayon, pababayaan kitang mamatay nang dilat ang mga mata mo. Sa tingin mo ba talagang may pakialam ang pamilya Chin sa pagpapakasal sa pamilya Su? Lahat yan gawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Yung mahal mong kapatid ang nag-set sa'yo. Wala akong ginawa. Nagbulong lang ako sa tenga niya. Sa simula, hindi dapat nangyari to. Kung naging mas matalino lang si Suzimo, maaari sana naming tanggapin ang paglutas ng problema sa pamamagitan ng kasal. Sa huli, tanga ang kapatid mo. Makinig siya sa akin balang araw. Ang pamilya Su ay magiging pag-aari ng pamilya Chin balang araw. Pero napakatanga niya. Pwede sana tayong magkasundo ng payapa. Pero kailangan niyang gumawa ng gulo. Kung gusto niyang gumawa ng gulo, sa huli, wala siyang natapos. Sihaw. Kung pumayag ka noon na pakasalan ako, hindi na sana tayo umabot dito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa niyo? Kinsisi, pakawalan mo siya. Ang hindi ko makukuha, wala nang iba. Sasabihin ko sa'yo,
Ang kapatid mo ay duwag sa kritikal na sandali. Kinuha ko ang telepono niya at nag-text kay Shuyang. Nautusan siyang patayin ka sa ospital. Itinago ko lahat ng ebidensya para magamit ko ang kamay niya para patayin ka. At pagkatapos ay ilantad siya. Ang pamilya Sumo ay walang tagapagmana. Pagkatapos, ang pamilya Chin namin ay dahan-dahang makukuha ang lahat ng ari-arian ng Su. Hindi ako magsisinungaling. Yung mga matatandang iyon sa board mo ay pumayag na ibigay sa akin ang lahat ng kanilang shares. Napakasama mo. Salamat. Sayang, may siyam kang buhay. Kahit yun ay hindi ka pinatay, kaya ako na mismo ang gagawa. Anong gagawin mo? Dahil si Miss Bai ay napakaganda bago siya mamatay, hindi ba dapat niyang matikman ang kasiyahan ng isang babae? Ano pang hinihintay niyong mga tanga? Alagaan ninyo si Miss Bai. Chin Sisi, kung gagalawin mo siya, pananagutin ko ang buong pamilya Chin. Pero hindi mo makukuha ang pagkakataong yan. Pagkatapos ng kasiyahan ni Miss Bai, hindi niya matatagalan ng hiya at magpapakamatay siya. Sasama ka sa kanya. Ang ganda ng kwento ng pag-ibig. Naisip ko na ang headline bukas. Magiging tagapagmana ng Su Corporation nawalan ng pag-ibig. Nagbigti dahil sa pag-ibig. Ano sa tingin mo? Ang lambot. Gaya ng inaasahan sa isang binibini. Ang kinis ng balat. Tigil! Kung ayaw mong mamatay siya, mas mabuting huwag kang gumalaw. Basta hindi mo siya sasaktan. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Ikaw, ang lakas ng loob mo akong saktan ng kutsilyo. Papatayin kita. Hindi, kung kumilos ako ngayon, malalantad ako. Mabibigo ang misyon. Maipit ako sa mapanglaw na lugar na ito. Ano ang gagawin ko? Gusto kong maging bayani at iligtas ang dalaga. Zihao, kung gusto mo siyang iligtas, hindi naman imposible. Pero kung Kung ano, mag-record ka ng video ng pagpapakamatay at pakakawalan ko siya, mas mabuting ikaw na mismo ang gumawa. sige, gagawin ko ang sinasabi mo. Zihao, huwag kang maniwala sa kanya. Sa tingin mo ba talaga na pakakawalan niya ako? Baliw siya. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi ka naniniwala sa akin? Ano pa bang pagpipilian mo? Sa ganitong ilang. Sa oras na mahanap ka ng pamilya Sumo, matagal na kayong patay. Zihao, ano pa ang hinihintay mo? Ruyan, okay lang. Basta't ligtas ka. Hindi mahalaga ang buhay ko. Kung hindi ko kayang protektahan ang mahal ko, mas masahol pa iyon sa kamatayan. Hindi. Tatay. Patawad. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtupad ng aking tungkulin bilang anak. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagod na ako. Ayoko nang masangkot. Sa mundong puno ng away, huwag kang magdalamhati para sa akin. Nasaan ka? Lumabas ka. Ang ingay. Kailangan ko rin ng pahinga, alam mo. Inaasahan mo bang magbabantay ako rito magpakailanman? Anong mangyayari kung mamatay si Zihao? Ang kanyang kamalayan ba matrap din dito? Diretso lang mawawala ang kamalayan niya. Ibig sabihin, tunay na kamatayan. May paraan ba para iligtas siya? Ito ang espasyo ng kanyang kamalayan. Kung siya ay mabura, hindi lang babagsak ang espasyo, kundi talaga siyang mabubura. Sa totoong mundo, siya ay magiging isang walang kaluluwang katawan. Sa madaling salita, patay na ang utak niya. Hindi, kailangan ko siyang iligtas. Agent Shadow, nasa misyon ka. Ang pagkuha ng Heart of the Ocean ang dapat mong ginagawa.
ang pagkamatay ni Suzy Hao ay walang kinalaman sa iyo. Maaaring na nahulog ka na sa kanya? Paano magiging ganoon? Hindi pa tapos ang misyon. Hindi ko pa nakuha ang Heart of the Ocean. Kung mamatay siya, mabibigo pa rin ang misyon. Magsisimulang gumuho ang espasyo mula sa mga gilid. May sapat kang oras para tapusin ang misyon. Kapag namatay si Suzy Hao, maaari mong patayin ang mga maliliit na ito at tumakas. Ang Heart of the Ocean, wala ba kay Suzy Hao? Iyan ay napakadali para sa iyo. Kung ilantad mo ang iyong sarili ngayon, iyan ay isang tunay na pagkabigo ng misyon. Bayruyan? Hindi si Bayruyan, kayo lahat. Siya ang tanging pagpipilian ko. Ililigtas ko siya. Napag-isipan mo ba ng mabuti? Suzy Hao, sa tingin ko, talagang nahulog na ako sa iyo. Kunin sila. Huwag silang makatakas. Masakit ba? Hinawakan ko ang sugat mo. Tingnan ko. Nagbibiro lang. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako. Sa totoo lang, Kahit sino ka man. Kahit ano ang itsura mo. Maging sarili ka lang. Ang mahal ko. hindi. Hindi. Tapos na ba? Hindi ko inakala na ganito ang magiging wakas. Pero, wala akong pagsisisi na nakilala kita. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Sino ka ba talaga? Anong nangyayari? Ano itong mga alaala? Ako si Bayruyan. Naalala mo na sa wakas. Ito na ang ika-siyam-na-putsyam na pagkakataon ko na subukang gisingin ang iyong kamalayan. Anong nangyayari? Hindi mo sinalakay ang kamalayan ko. Sinalakay ko ang sa iyo para maalala mo kung sino ka. Hindi. Hindi. Ruyan. Hindi. Huwag kang umiyak. Wag, Ruyan. Gusto kong matandaan ang paraan ng pagngiti mo. Hindi. Ruyan. Nasaktan ka ng husto sa pagprotekta sa akin. Simula noon, nakoma ka na.
At least buhay siya. Siya ay isang maswerteng babae. Magigising siya. Sa simula, akala ko masyadong malala ang mga pinsala mo. Pagkatapos, narealize ko na naghiwalay ka ng pangalawang personalidad. Ling Jiangshu. Ang dalawang personalidad ay nag-aaway para kontrolin ang iyong katawan. Kaya ka walang malay. Gising ka na, Sino ka? Ruyan. Hindi mo ako naaalala. May amnesia ka. Ruyan. Hindi ako si Ruyan. Ako si Ling Yangshu. Hanggang sa ikaw magising bilang kamalayan ni Ling Jiangshue. Alam ko, kung hahayaan ko ang mga bagay na magpatuloy ng ganito, baka hindi ka na muling magising. Kaya sinubukan ko ang maraming bagay. Saan mo itinago ang totoong Bayruyan? Ruyan, totoo ba ang sinabi niya? Hindi ako si Bai Ruyan. Ako si Ling Jiangshua. Ang pagbagsak ng espasyo na iyon ay hindi sanhi ng pagbubunyag mo ng iyong pagkakakilanlan. Ito ay dahil hindi mo naalala kung sino ka talaga. Matatag kang naniwala na ikaw ay si Ling Jiangshue. Ito ang aking huling pagkakataon na gisingin ka. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ako. Nakabalik na ako ngayon, di ba? Tara na. Umalis na tayo dito. Sinabi ko sa iyo, kayo ay magbabayad ng kabayaran.